So, again guys, is malapit na yung ating Philippine branch. At ikikita nga namin dito is STEM o Science, Technology, Engineering, and Math. So, ito yung aming second ipapadala sa Pilipinas, composed of mga wires, then mga sets of contactors, overload relays, and some of the PLC modules. Kasi ako na yung magdadala ng mga PLC natin at nasa ino-order ko pa ito, hindi pa dumarating dito sa UAE, ino-order ko pa sa US. So, ang setup po natin doon is one control logics. So, ganitong setup po niya, isang control logics. At mostly is combination of L33ER controller. And maglalagay din tayo ng safety module para ma-experience sa mga estudyante paano yung safety module. So, dumating na yung mga red modules natin, input sa output. And ito yung part ng control logics. So, ang dumating is 6 na E-to-TR communication module. At yung controller is nasa main office ng Trilogix. So mga indication, mga relays, mga push buttons. So yun guys ay kung anong meron dito sa Dubai, mas in-upgrade pa namin yung Philippine branch kung saan may experience sa mga estudyante yung true presence of technology, kung ano yung nakikita nila sa malalaking planta. So, yung guys, abangan nyo kami dyan at nandyan ako ng June, July to set up everything sa Philippine branch with my team. Of course, sa mga gustong mag-apply ng pagiging instructor, mag-a-announce ko kami ng aming opening soon. So, at tabayanin niyo po yan guys. Then, of course, i-training namin sila dito sa Dubai, then back to Philippines. So, magro-rotation po sila. So, yan guys, yung aming plan. Okay. So, mayroon din kami mga encoders para sa mga motor. So, marami kami darating na ganitong klase encoders from UK. And, ito po yung Ethernet connection na po yan. So, yun guys, thank you so much for watching my YouTube channel, and don't forget to subscribe, share, and like. So, maraming salamat po. So, today's topic guys is network expansion or yung ating topology. So, what is the purpose of a network topology? So, that is the question. Network topology is the arrangement of the elements of a communication network. Network topology can be used to define or describe the arrangement of various types of telecommunications networks, including command and control, radio networks, industrial field buses, and computer networks. So yun guys yung pinaka-purpose ng topology. So, meron tayong 5 uri ng topology, which is yung star network topology, mesh topology, tree network topology, ring network topology, and a bus network topology. So, kung isa-isahin natin yan, yung star network topology is a network topology in which each network component is physically connected to a central node such as router, hub, or switches. And a star topology, the central hub acts like a server and the connecting nodes act like clients. A star topology is also known as a star network. So ang mesh topology naman, mesh topology or mesh network topology is a type of networking where all nodes cooperate to distribute data among each other. This topology was originally developed 30 plus years ago for military applications.
but today they are typically used for things like home automation, smart HVAC control, and smart building. Tree network topology is topology which is having a tree structure in which all the computers are connected like the branches which are connected with the tree. In computer network, tree topology is called as combination of bus and star network topology. Bus network topology is a topology for a local area network, LAN, in which all the nodes are connected to a single cable. The cable to which the nodes connect is called a backbone. If the backbone is broken, the entire signal fails. The bus topology is used by Ethernet networks as well as ring network topology is a network topology in which each node connects to exact two other nodes, forming a single continuous pathway for signals through each node. A ring data travels from the node to node with each node along the way handling every packet. So ang ipapakita ko, i-demonstrate ko po sa inyo is yung ring topology kasi ayun yung meron ako PLC structure and topology na dinesign dito sa Trilogix. So ito yung aking dinesign na ring topology. So ipapakita ko sa inyo at the top of this video yung ating complete set ng topology. Of course, we need, in order for us to do the topology, kailangan natin ng expansion modules at the same time mga control switches. It means bakit control switches? Kasi ito yun mayroong mga IP address. So from that, i-ring natin siya. So if one is staying still, meron pa rin tayong signal, but the two fail, then the signal will be broken. So yun ang ng ring topology. So ano ba requirements natin para magkaroon tayo ng ring topology? Of course, aside from our physical modules, meron din tayong fiber optic na cables. And at the same time, dapat meron din tayo mga RJ45. So may mga RJ45 akong na-ready na to set up our topology. So, tara guys. So, magbukas tayo ng ating RJ45. So, ang ring topology natin is meron tayo sa ating in-link controller kasi pwede ko rin namang gamitan ito ng ating ring module o yung safety modules. So, from safety modules, ikukulit ko lang siya kung saan yung topology natin. So, ngayon, ang i-demonstrate ko is ilalagay natin siya dito sa ating control logics, which is yung ating control logics ay meron dalawang communication module. Actually, 3 communication modules. So, we have here is the Ethernet IP, E2TR, at the slot number 13 and slot number 16. While yung ating Ethernet IP na ENVT, which is hindi natin magamit sa topology kasi meron siyang isang Ethernet link. So hindi natin siya ma-connect. Kailangan natin ng dual para babalik yung signal into into controller. So based sa ating topology na dinesign is from slot number 16. So possible, ang gagamitin natin is yung slot number 16 at sa slot number 11, doon sila magko-communicate sa kanilang PLC. So alisin ko muna itong isang cable na to. So ang topology natin is in the control logics slot number 16.
So, gagawin natin is kukonek natin yung isang RG45 terminal sa ating link 1. Then, pupunta siya doon sa ating sa ating 1783 ETAP 1 fiber na mayroong IP address na 192.168.1.6. So, ito siya. So, kunin ko siya dito. So, baka nagtatanong kayo guys, bakit nakalabas tong ating RJ45? The reason is, kung ilalagay namin siya sa loob ng trunking, yung mga estudyante, mahirapan silang rewire kasi meron silang practice dito na rin topology rewiring. Tinatanggal nila yun, tapos binabalik ulit para makita nila kung tama ba yung topology nila. So, kaya hindi na namin sila in-include doon sa aming tracking. So, yun ang reason bakit nasa labas siya. Para matanggal nila, ma-rewire. So, after ni itong ating one fiber, so meron siyang fiber optic na connection. So, doon sa last na connection is Ethernet. Then, ang tatakbo papunta sa isang network ulit, sa isang module is RJ40, itong fiber optic. So, bakit nga ba, isa din sa question, bakit ang dami namin ditong dami namin ditong 1783 ETAP? To represent yung topology, at the same time, may paliwanag namin na hindi naman talaga ganito kalalapit yung mga Ethernet switch. For example, 100 meter, pwede namin patakbuhin isa ulit Ethernet switch para yung signal from controller to expansion network, go back to controller, is mabilis pa rin yung transmission ng data. Kaya, mahalaga talaga na pinapaliwanag sa mga industry na nagtuturo ng automation is maipaliwanag yung capability or significant ng isang network topology para mas maintindihan pa namin yung estudyante. From controller pala, 100 meter, pwede tayo maglagay ng fiber optic plus isang expansion network kung nasaan yung ating mga input sa output. Tapos tatakbo ulit ng isang switch para mabilis yung transmission ng ating mga signals. Akala natin kasi baka meron time delay. So, pag wala yung internet switch, akala mo may time delay. Pero yun ay transmission ng signal. Medyo mabagal kung wala ang internet switch. So, ang kailangan natin guys is yung fiber optic. So, ang fiber optic ko is isa na kahiwalay na at isa is still intact. So, very careful kayo dito kasi once na nagka-connected itong dalawang fiber optic na to, hindi siya mag-generate ng signal. So, malalaman nyo rin yan if yung ating link is not continuously blinking. Pag hindi niya nag-blink or walang indication, ibig sabihin, yung inyong wire broken or may problema. So, careful kayo doon. Baka in time, magkaroon kayo ng malaking problema, tapos ang dami nyo nang ginalaw, yung pala may problema na sa load skin. So, be careful kayo. Tingnan nyo mabuti. So, i-insert ko lang itong ating So, since ito ay pair, i-insert ko lang. At the same time, hanapin ko yung next node, module. So, tatakbo ko doon sa ETAP, 2 fiber naman siya. 2 fiber na mayroong IP address na 192.168.1.4. Dito siya tatakbo. So, tama siya. Meron siyang dalawang Ethernet fiber optic. So, again, kailangan tama yung aking connection. So, if dito sa isang module is ang pagka-connect mo is ang inner side is red and the outer side is black, make sure itong dalawa na to, itong broken na na to, hindi na siya intact, kailangan ang kabila niya, ang inner side niya is black, then ang outer side niya is red para magkaroon siya ng link. So here wala pa siyang
link signal kasi wala pa akong kinoconnect na Ethernet, itong ating fiber optic. So, insert ko siya. So, yan guys. So, nilink ko siya sa link 2. Pag nagkaroon na siya ng indication. So, next tayo is from 1.4. Ito ay single fiber optic. So, kung ulit ko isang fiber optic. So, connect ko dito. Papunta doon sa may IP address na 117. So, ito yung 117. So, ang nasa, ito again is hindi na siya intact. So, ang dito is red ko. Kailangan yung outer side ko is black. Okay. Then, meron na ulit siya indication. Then, from 117, pumunta na 65 dito sa ating bridge adapter. So, kailangan ko ng RG45. Dapat pala na-order ako ng 1 meter lang. So, from 117 na IP address, pupunta sa ating 1794 at EDR sa ating bridge adapter. So, from bridge adapter, punta ng 25 na may IP address. So, pumunta siya dito sa 25. Kailangan ulit na RG45. So, guys, maganda yung branch namin kasi sinisikap namin mabuti na maging talaga siya, college nag-offering ng mga engineering, mga master degree courses. So, my team is already there. Sila, may pag-meeting na sa check. At the same time, pupunta din tayo sa TESDA. May pag-unahin tayo sa TESDA para ma-approve yung ating mga permit. So, from the other side, the link 2 of our AAP ng 1794. So, guys, ito clip lang na, clip type lang siya. Kung gusto nyo tanggalin, i-press nyo lang itong may press dito na sa RG45, i-press nyo lang to, then mag-disengage na yan. Kasi nakita ko sa ibang estudyante, pinipili nila tanggalin, masisira siya guys. So, ang gaan natin is, once na gusto natin i-engage, so i-push lang natin to disengage, just press this pressable tawag dito sa siya, hindi na siya matanggal. So, dito natin siya okay. From 25, punta ng 192.168.1.2 ng ating ETAP 1 fiber. So, pupunta siya dito guys. Ulit tayo na isang cable. RG45 pala muna. So from ating link to side ng ating isang bridge adapter papunta ng ETAP. So kompleto na. From ETAP papunta siya ng 2. Tapos punta ulit ng ETAP na 2 fiber na may IP address na 115. So dito siya guys punta. Okay, tignan
115, punta ng 2 fiber ulit, 1.7. 115 to 117, 1.7. Okay. So that one was 1.7, pumunta ulit ng 1 fiber. So kailangan ko na pumunta ng 7 to 116. So dito siya guys pumunta. Pula ang sa labas. Then RG45. So mga dito sa UAE, mga gusto mag-aral ng industrial automation, guys, tumawag lang kayo sa aming mga numero sa aming dito para magabayan kayo kung ano yung mga plan nyo for going to training. So, at maganda dito guys, at binibigyan talaga namin ang bawat estudyante. Mahirap maturuan o madali maturuan. So, nandun kami, very patient kami na turuan kayo. So, enroll na kayo dito guys sa aming training institute, Biology Training Institute. So, from the 1 fiber ETAP, so ay papunta na sa ating so 116, punta na 45 IP address. So ito yun. Yan. Then RG45, punta na 82. Ito, 82 to 3. Siya sa 3. Then 3. So naka-bypass, actually bypass ko na yung iba dito. So back to PLC 7. So babalik tayo sa PLC 7. So punta tayo sa PLC 7. RG45. Then PLC 7, going back to our controller. So bumalik yung signal dito sa main. So yan guys ang complete na setup ng ating topology, kung saan lahat na ay healthy na siya. Nag-antay na lang ng downloading sa mga design. So ang nangyayari guys is, for example,
example, aalisin natin ang 65, itong, for example, nawala ang signal nito, bawa, nag-loose. Ang topology, ring topology nito is nag-loose ang isa, tinanggal ko yung isa. Tatakbo pa rin siya, guys, kasi meron pa namang yung isa is nanggaling dito yung signal. Kung ang ito is nanggaling dito, ibig sabihin may signal pa nanggaling sa CPU ito. Maliban lang kung yung dalawang signal is nawala. At kunwari, ang inalis pa natin is itong signal dito na isa, 65, at yung fiber optic na nasa 1.4, ito, na nanggaling sa 116. Okay, tatanggalin natin ito. So, ang mangyayari dito, guys, lahat ng tinamaan nito hanggang dito, may problema. Ibig sabihin, nawala yung communication. So, ang tatamaan niya na, based doon sa ating structure is, ang tatamaan niya is yung 117. Ito 117, tatamaan to, walang signal. Ito, kaya voltage siya. At the same time, yung 117. Actually, ang isa lang ang tinamaan, 117. Kasi may buhay pa dito eh. Ito, nanggagaling pa to sa isang signal sa taas. At yung sa 114, may signal pa galing sa isa pang cable. So, ang tinamaan lang is yung 117. So, hindi siya magkakaroon siya ng problema. Isa pa lang yun. Paano kung marami ang naging problema? So, always prepare to your topology connection. So, sa lahat ng industry, meron yan. Kaya, ang ano natin guys is from dito signal, niload natin sa lahat back to CPU. So, kung meron pa mang, again, mayroong problema sa inner, sa center 1, either one is lost, still continuous pa yung communication, pero pag 2 na, mayroon nang mawawala doon, may fault na. So, yun guys ang ating ring topology. Hope na naintindihan natin kung ano yung main purpose of ng ating topology. So, again guys, thank you so much for watching my YouTube channel. Again, Tuloy, lagi pong magbibigay sa inyo ng mga tutorial online. So, thank you guys. Bye-bye!